Isang pangulong nagja-jumping jacks at nagja-jogging sa harap ng media na may background music pang pang-boxing. Ito ang video na inilabas ng palasyo nitong Lunes. Sa panahong labanan ng optics, ipinapakita ng kampo ng Pangulo na siya'y malusog sa gitna ng mga kumakalat na espekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Nito kasing mga nakaraang linggo, nag-viral ang mga inedit na video na mistulang matamlay at tila may iniinda ang presidente. Ang binubuong naratibo, may malubhang sakit daw ang Pangulo. Di umano, nakakonfine pa raw ito sa isang ospital sa Quezon City. May room number pa nga. Nangarir na rin ang iba't ibang AI images na nagpapakitang tila nasa bingit na ng kamatayan ng presidente. Wishful thinking yarn? Ngunit anuman ang kulay ng iyong politika, bakit nga ba dapat tayo maging invested sa totoong lagay ng kalusugan ng Pangulo ng Bansa? Unang-una, isa itong constitutional requirement. Nakasaad sa Article 7, Section 12, obligasyon ng gobyerno na ipaalam sa publiko kung may malubhang sakit ang Pangulo. Transparency is key para iwas fake news. Pangalawa, national security risk. Kapag low-bat ang Pangulo, pwedeng samantalahin ito ng external threats o mga grupong gustong manggulo sa bansa. Ang malusog na Pangulo ay simbolo ng matatag na depensa. Pangatlo, economic confidence. Ang mga investor at ang stock market ay mabilis kabahan. Kapag may usaping incapacitated ang leader, pwedeng mag-dip ang ekonomiya. At huli, succession readiness. Kailangang alam ng Office of the Vice President at ng gabinete kung oras na ba para mag-step up. Hindi pwedeng hulaan lang kung sino ang may hawak ng beat. Napakasensitibo ng usapin ng kalusugan ng Pangulo, lalo na sa kasalukuyang political climate. Dahil kung sakaling may mangyari kay BBM o sa kanyang kalusugan, matik, si VP Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas. Na syempre, siyang gustong mangyari ng mga taga-suporta ni Inday Sara. Pero matatandaan na nito lang Enero, kinumpirma ng palasyo na nagkaroon ng diverticulitis ang Pangulo. Subalit nilinaw nila na hindi ito life-threatening at resolved na ito. Bagamat hindi pa rin natigil ang ilang netizen sa pagkukwestiyon sa kanyang kalusugan, kahit paulit-ulit na itong pinabulaanan ng palasyo. I am back to my regular exercise. I've been back to my regular routine. Kaya ba nitong Lunes, tinodo na ng palasyo, nag-jumping jacks at nag-jogging na si PBBM sa Malacanang compound, ala boksingerong si Rocky. Pero ang tunay na laban na dapat kaharapin ng Pangulo, hindi lang ang pagpapatunay na siya'y malusog at malakas, kundi kung paano iaangat ang kalagayan ng ating mga kababayan na bugbog sarado na sa bigat na nangyayaring pandaigdigang krisis. Ito ang laban na dapat tutukan ng lahat ng nasa pamahalaan hanggang sa kanilang huling hininga. Ako po ang Papa P ng Digital Media, Piolo Velus po, para sa FYP for your perspective.